Isipin mo to. Kakababa mo lang ng eroplano, antok ka, tuyot ang lalamunan at ang cellphone mo. 3% na lang ang natitira. Habang naglalakad ka papunta sa immigration hall, ramdam mo agad ang bigat ng hangin. Malamig pero nakakakaba. Lahat ng tao nakapila, tahimik at sa unahan. Nandoon siya. Yung immigration officer na walang ka-emotion. Nakatingin siya diretso sa'yo habang dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, sabay turo sa'yo. Next. At doon mo mararamdaman yung biglang sirit ng kaba. Bakit? Kasi alam nating lahat, isang maling sagot, isang maling galaw. Pwede kang ma-pull aside, mapunta sa backroom at ma-interview ng mas matagal kaysa sa flight mo. Pero eto ang hindi alam ng karamihan. Immigration questions are not random. Hindi nila ginagawa yan para takutin ka. May sistema, may pattern, may dahilan kung bakit bawat tanong ay parang sinusundot ang utak mo. At sa video na to, malalaman mo ang 10 pinaka-common na immigration questions na ginagamit ng lahat ng bansa, US, Canada, Australia, UK, at kung paano sasagutin ng confident para hindi ka magmukhang red flag o suspicious traveler. Kung alam mo ang dahilan sa likod ng bawat tanong, kung alam mo kung ano talaga ang tinitingnan nila, maglalakad ka sa immigration na parang seasoned traveler. Steady, kalmado, at walang kahit anong tension. Kaya huminga ka muna. Ayusin mo ang postura mo at simulan na natin ang pinakaunang tanong. Yung tanong na nagseset ng tono ng buong interview. Ang unang dapat mong tandaan, hindi random ang immigration questions. Oo, parang simpleng small talk, pero sa totoo lang, bawat tanong ay bahagi ng isang psychological checklist na sinusundan ng mga officer. Mas tinitingnan nila how you answer kaysa sa what you answer. Hindi nila kailangan ng mahaba mong kwento. Hindi nila kailangan ang buong life story mo. Gusto lang nilang makita, may plano ka, alam mo ang ginagawa mo, at hindi ka mukhang nagtatago ng kahit ano. Bakit? Kasi ang trabaho nila ay hindi lang mag-stamp ng passport. Ang trabaho nila ay i-assess kung ikaw ba ay traveler na may malinaw na purpose o baka may something na kailangan pang tanungin. Kaya ang goal mo, huwag magmukhang uncertain, huwag magmukhang lost, at higit sa lahat, huwag mag-over-explain. Sa video na to, tutulungan kitang maintindihan ang logic sa likod ng bawat tanong. Para hindi ka nakabahan, hindi ka na magpanik, at hindi ka na mapapabilang sa mga napapa-secondary inspection dahil lang sa maling sagot o maling delivery. Handa ka na? Simulan na natin sa tanong na nagsiset ng tono para sa lahat ng susunod. Question number 1. May I see your passport? Ito ang pinakaunang tanong. At para sa karamihan, ito rin ang pinakamadaling sumablay. May I see your passport? Parang simpleng request lang, di ba? Pero sa immigration, hindi ito simpleng hingi ng dokumento. Ito ang unang test nila. Dito nila unang binabasa kung anong klaseng traveler ka. Hindi lang passport ang tinitingnan nila, ikaw mismo. Habang kinukuha mo ang passport mo, ino-observe nila. Galaw mo. Mabilis ba, kalmado ba, o nagpapanik ka? Eye contact. Nakatingin ka ba ng normal o umiwas ka bigla? Hesitation. Umabot ba ng 5 segundo bago mo nakuha ang passport mo? Nagkalkal ka ba ng buong bag? Imagine this scene. Nasa harap ka na ng officer. Tinanong ka, passport please? Nagkalat ang papers mo, nag-backread ka sa bag mo, saka mo sasabihin. Wait lang po, sandali, nasa loob yata. In that moment, kahit wala ka namang ginagawang masama, mukha ka ng red flag. Bakit? Kasi stress is suspicious. Hesitation is uncertainty. At ang uncertainty sa airport ay laging nagre-resulta sa more questions. Ito ang sikreto ng mga sanay mag-travel. They prepare the passport before stepping into the line. Hindi sa malalim na bulsa, hindi sa ilalim ng snacks, hindi sa zipper number 12 ng backpack mo. Hawak o madaling maabot, always. At pag inabot mo na, simple, maikli, confident, here it is. Of course. Sure. Walang jokes, walang dagdag na paliwanag. Hindi mo kailangan sabihin, sorry ha, ang gulo ng bag ko. Pasensya na po, kabado kasi ako. The calmer you look, the more you look like someone who belongs there. Remember, ang passport, papel lang. Pero ang composure mo, yan ang tunay na unang clearance. Question number 2. How long do you intend to stay? Ito yung tanong na parang harmless hanggang sa magsimula kang kabahan. How long do you intend to stay?
Simple lang dapat ang sagot. Pero sa dami ng Pinoy travelers na napapraning sa counter, dito sila madalas nadadapa. Bakit? Kasi ang iniisip ng officer habang tinatanong ka nito ay hindi itinerary mo, kundi consistency at confidence. Gusto lang nilang malaman kung malinaw ang plano mo. Hindi magulo, hindi sabog. Pero eto ang nangyayari sa karamihan. Officer, how long will you stay? Traveler, 2 weeks po or maybe 10 days. Hindi ko sure kasi may friend ako na boom. More questions kapag nag-ramble ka, kapag unsure ka, kapag nagbigay ka ng sobrang context, automatic red flag. Hindi dahil masama ang intention mo, pero dahil hindi ka mukhang may solid plan. Ang totoong tinitingnan nila, gaano ka kasigurado sa sagot mo? Ito ba ay tugma sa visa mo, return ticket mo, at booking mo? Nagsisimula ka bang mag-alibay o nag-iimbento? Kaya eto ang golden rule. Confidence beats explanation. Ang sagot ng seasoned traveler, short, clear, unshakable. 10 days, 1 week for vacation, 5 days for a conference. Yan lang. Hindi mo kailangan idagdag kasi baka ma-extend ako. Hindi ko sure kasi depende sa kasama ko. Kung hindi maulan, kung hindi traffic, lahat ng extra words ay parang nagbubukas ng pinto para sa follow-up questions. At bakit importante ang tanong na to? Dahil bawat bansa may listahan ng mga nag-o-overstay. Ayaw nilang mapabilang ka sa kategoryang yon. Kaya kapag sounded insecure ka, mas lalo nilang i-cross-check ang record mo. Kaya tandaan mo, ang sagot dito, hindi dapat mahaba. Dapat sigurado. Kapag klaro ang itinerary ay klaro din ang tiwala. At kapag confident ka, mabilis ka nilang papadaanin. Question number 3. What's the purpose of your visit? Ito ang tanong na kayang maging simple o maging mini-interrogation kung hindi mo alam ang tamang approach. What's the purpose of your visit? Maraming travelers ang napapahaba ng sagot dito dahil feeling nila kailangan nila ikwento ang buong buhay nila. Pero sa totoo lang, hindi nila kailangan ang details. Clarity lang. Ito ang mindset ng immigration officer. May profile ka na bago ka pa lumapit sa counter. Nakita na nila ang visa mo, flight pattern mo, minsan pati hotel booking mo. Ang ginagawa lang nila sa tanong na ito ay checking kung tugma ang sagot mo sa data nila. Kaya kapag sinabi mo, I'm visiting friends, mag-e-expect sila ng follow-up. Sino? Saan? Paano kayo magkakilala? At doon ka magsisimulang ma-stress. Pero kapag sinabi mo, vacation, business trip, I'm attending a conference, I'm studying for 1 month, wala na silang dahilan para mag-deep dive. Ang gusto lang nila ay clear purpose, direct answer, no unnecessary storytelling. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng nervous travelers, nag-o-over-explain. Examples na dapat iwasan. Vacation po pero bibisitahin ko rin yung friend ko. Business trip pero baka mag-sightseeing din kami. Tourism lang po pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lahat ng pero ay invitation sa officer na magtanong pa. Remember, immigration desks are not TED Talks. Mas maikli, mas mabilis. Mas diretso, mas smooth ang entry. Kaya ang perfect delivery ay ganito. Steady voice, simple answer, walang side stories. I'm here for vacation. Business conference. I'm taking a short course. Once you answer clearly, napapaisip ang officer. Okay, tugma sa record. Next question. And that's exactly what you want. Question number 4. What do you do for work? Ito yung tanong na parang simpleng small talk, pero sa immigration world, isa to sa pinaka-revealing. What do you do for work? Hindi sila curious sa career mo. Hindi nila kailangan malaman ang buong job history mo. Ang totoong hinahanap nila, stability. Ibig sabihin, may dahilan kang umuwi. Kapag may trabaho ka, malinaw sa kanila na may income ka, may routine ka, at hindi ka mukhang taong magtatago o mag-o-overstay. Kaya kapag sinabi mo ng diretso, I'm a teacher, I work in sales, I'm a barista, I'm a student. Sapat na yon, walang kailangan idagdag. Pero eto ang problema kapag kabado ang traveler, nagiging storyteller bigla. Officer, what do you do for work? Traveler, dati po sa office ako pero umalis ako. Then nag-freelance ako. Pero ngayon naghahanap pa ako ng bago.
Boom! Red flag. Bakit? Hindi dahil masama ang pagiging unemployed, kundi dahil mukha kang walang malinaw na direksyon. Kung between jobs ka or retired, eto ang smart framing. I just finished my contract and I'm taking a short vacation before my next job. I'm retired, enjoying a short holiday. Malinis, organized, walang loose ends ang tinitingnan nila at this moment. Gaano ka ka-calm habang sumasagot? Consistent ba sa purpose of travel mo at tugma ba sa financial ability mo para mag-travel? Isa pang tip, huwag magbigay ng sobrang specific na details maliban na lang kung tinanong. Hindi mo kailangan sabihin kung sino boss mo, kung saan exact address ng trabaho mo, o kung ilang taon ka na sa company. Ang kailangan lang ay clear job, clear tone, clear confidence. Kasi sa isip ng officer, kung malinaw ang trabaho mo, malamang malinaw din ang reason mo para bumalik. And that's exactly what they want to see. Question number 5. Are you traveling alone? Ito yung tanong na parang simpleng chit-chat pero sa immigration sobrang strategic nito. Are you traveling alone? Mukha siyang harmless, pero sa likod nito may malalim na reason. Hindi nila tinatanong para lang malaman kung may kasama ka. Alam na nila ang sagot bago ka pa magsalita. Oo. Nasa system na. Sino ang kasabay mong nag-check-in? Sino ang katabi mo sa booking? Sino ang may parehong itinerary? Kahit minsan kung sino ang tumawag o nag-book kasama mo. Kaya itong tanong na to ay hindi information gathering. It's a consistency test. Kapag sinabi mong, yes, I'm alone, at tugma ito sa system, move on sila mabilis. Pero kapag nagsimula kang mag-grumble, kapag nagbigay ka ng sobrang details, kapag nagkwento ka ng hindi naman tinatanong, doon sila nagdi-deep dive. Mga maling example, yes po, alone ako pero may imimit ako dito tapos pupunta kami sa, hindi. Kasama ko yung friend ko pero nasa CR siya tapos may kasama ako pero hindi ko sure kung nasaan na siya ngayon. Every extra word you add is extra reason para ma-curious sila. Ito ang tama at pinaka-safe na delivery. Kung solo ka, yes, I'm traveling alone. Tapos, stop. Huwag nang magdagdag. Kung may kasama ka, I'm traveling with my sister. I'm with a friend. No names unless they ask. No backstory. No side explanations. Ang tinitingnan nila dito ay hindi kung may kasama ka, kundi kung komportable ka sa sagot mo. Dahil sa immigration world, nervous rambling is a possible red flag. A short, calm answer is a trustworthy traveler. Kaya tandaan, less talk, less problem. Confidence is the best companion you can bring. Question number 6. Do you have any family here? Ito yung tanong na akala ng marami ay friendly small talk lang, pero sa immigration, isa to sa pinaka-strategic na tanong. Do you have any family here? Bakit? Kasi dito nila sinusukat kung gaano ka kalamang mag-overstay. Kung may immediate family ka sa bansa, parents, siblings, partner, mas mataas ang posibilidad na manatili ng mas matagal kaysa sa visa mo. Kaya ang sagot mo dito ay may bigat, pero hindi dapat komplikado. Kung wala kang family sa bansang pinupuntahan mo, pinakamagandang sagot ay, no, I don't. Tapos, period. Hindi mo kailangan magdagdag ng, wala po, wala talaga, hindi ko kilala kahit sino dito. Ayoko po tumira dito ha, promise. The more you explain, the more you look nervous. At kapag nervous ka, mas lalo kang nagmumukhang red flag. Kung meron kang family, dapat ready ka sa follow-up questions. Pero hindi mo kailangan mag-volunteer ng buong family tree mo. Safe answers, yes, my cousin lives here. My sister works in the city. Short surface level, walang drama. Kapag sinabi mo, yes po, andito tita ko, kapatid ng nanay ko, siya yung nag-invite. May mga pinsan ako pero hindi kami close pero minsan nagkita kami noon pero mas lalo nilang gugustuhing magtanong. Remember, immigration interviews are not confession rooms. Pero eto ang pinaka-importanting part. Hindi nila hinuhusgahan ang sagot mo. Hinuhusgahan nila ang reaction mo. They observe. Nag-iba ba tono ng boses mo? Umiwas ka ba ng tingin? Bigla ka bang tumigas? Nagmukha ka bang defensive? Kapag steady ka, calm at direct, kahit yes or no ang sagot mo, smooth ang tuloy ng interview. Dahil sa immigration, hindi lang words ang binabasa nila, pati energy mo. Question number 7. Have you been to this country before?
Ito ang tanong na maraming travelers ang kinakabahan kahit wala naman silang ginawang masama. Have you been to this country before? Mukha siyang casual, parang pang-warm up na question. Pero sa likod nito, isa to sa pinaka-critical na checks ng immigration. Kasi bago ka pa nila tanungin, alam na nila ang travel history mo. Nasa system na kung nakapunta ka na rito dati, kailan, gaano katagal ka nagstay, at kung may anumang record ng overstaying o violations. So bakit pa nila tinatanong? Simple lang. Gusto nilang makita kung tugma ang memory mo sa data nila. Consistency test ulit. Kung first time mo sa bansa, pinaka-safe at pinaka-natural na sagot ay, "No, it's my first time here." No need to add, "First time ko po pero sana hindi ako mawala." "First time ko po kaya kinakabahan ako." Mas lalo ka lang magmumukhang may tinatago. Kung nakapunta ka na before, sagot dapat ay short and accurate time frame. "Yes, I visited last year." "Yes, I was here 2 years ago for business." Hindi mo kailangan ikwento kung sino kasama mo noong trip na yon, saan ka nagpunta, o gaano ka nasarapan sa food. Immigration desks are not travel vlog interviews. Kung nag-hesitate ka bago sumagot, kung napakunot ka, kung ka nang matagal, ayun, doon sila nagiging suspicious. Kasi para sa officer, ang doubt ay may pwedeng inconsistency at ang inconsistency ay possible red flag. Kaya ang golden rule sa tanong na to, sagutin mo siya na parang tinatanong ka ng birthday mo, diretso, kalmado, walang second guessing. Dahil sa immigration, composure is proof. At kapag steady ang sagot mo, mabilis lang ang next. Question number 8. Do you have anything to declare? Ito ang tanong na mukhang technical, parang routine lang. Pero sa totoo lang, dito pinakamaraming traveler ang nahuhuli at nape-penalty. Do you have anything to declare? Bakit? Kasi karamihan hindi alam kung ano ba talaga ang dapat i-declare. At mas malala, may mga nagtatangkang maging clever at sinasabing wala kahit meron naman. Pero eto ang unbreakable rule. Sa customs, honesty is survival. Kapag tinanong ka ng officer kung may dapat kang i-declare, hindi ibig sabihin na pinaghihinalaan ka. Gusto lang nilang malaman kung naiintindihan mo ang rules. At tandaan, iba-iba ang regulations per country. Sa ibang bansa, bawal ang certain foods. Sa iba, ang supplements kailangan i-declare. Medications, luxury items, large amounts of cash, jewelry, electronics. Lahat yan may category at kahit mukhang harmless para sa iyo, pwedeng classified sila as restricted or taxable. Kaya kapag sinabi mong wala pero may makita sila, kahit honest mistake, doon nag-uumpisa ang malaking problema. Fines, confiscation, possible interrogation, delayed entry, or worst case, refusal of entry. At ito ang hindi alam ng karamihan. Trained ang customs officers sa micro-hesitations. Yung kalahating segundo na pag-aalinlangan bago sumagot, yung mabilis na pag-iwas ng tingin, yung defensive smile. Lahat yan nababasa nila, kaya kung wala kang dapat i-declare, sagot mo dapat, "No, I don't." Kalmado, diretso, neutral. Kung meron ka namang dapat i-declare, sabihin mo ng simple, "Yes, I have some items to declare." Then hayaan mo silang i-guide ka. Mas mabilis pa nga ang proseso kapag honest ka. Remember, confidence cannot hide dishonesty, but honesty delivered calmly clears you instantly. Sa customs, truth is your best protection. Question number 9. Where will you be staying? Ito yung tanong na simple sa pandinig, pero sobrang revealing sa immigration. Where will you be staying? Hindi nila tinatanong to para makichika kung maganda ba hotel mo o malapit ba sa tourist spots. Ang hinahanap nila ay certainty, kung alam mo ba talaga ang pupuntahan mo. Kasi ang traveler na may malinaw na plano ay trustworthy. Ang traveler na parang nag-iimbento habang nagsasalita ay possible red flag. Imagine this example. Officer, where will you be staying? Traveler, somewhere near downtown. I think the hotel's name is, In that moment, nagbabago ang vibe. Mas nagiging probing ang officer. Bakit? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka tutuloy, parang hindi complete ang story mo. Pero eto ang truth na hindi alam ng maraming Pinoy na bumibiyahe.
Linked na sa system ang accommodation details mo. Kung nag-fill out ka ng arrival card o gumamit ka ng e-visa o nag-book ka ng hotel online, nakikita na nila ang info na yon. Kaya ang tanong na ito ay alignment check. Ganito dapat ang sagot. Kung hotel, I'll be staying at the Pacific Hotel in Manhattan. Clear, short, confident. Kung family or friend, I'll stay with my cousin in Toronto. Hindi na kailangan ang street name, unless they ask. Avoid answers like, hindi ko pa sure, titingnan ko pa. Bahala na po kung saan, may nag-book po para sa akin pero hindi ko alam kung ano. Lahat ng yan ay nag-i-invite ng follow-up questions. Ang goal mo dito ay ipakita na may pupuntahan ka. May structure ang trip mo. Hindi ka wandering traveler na walang direksyon. Remember, sa immigration, certainty is credibility. Kapag alam mo kung saan ka tutuloy, malaking puntos yan para makalampas ka ng mabilis. Question number 10. Can I see your return ticket or onward travel? Ito na yung final checkpoint. Ang moment kung saan magde-decide ang officer kung legit traveler ka o kung may dapat silang alamin pa. Can I see your return ticket or onward travel? Simple? Oo, pero sobrang critical. Dahil ito ang pinaka-direct na paraan para malaman nila kung balak mo talagang umuwi. Every country, mula US hanggang Australia, may system para i-flag ang mga tao na nag-o-overstay. At ang unang senyales na tinitingnan nila, kung may malinaw kang exit plan. Kaya kapag tinanong ka ng officer at bigla kang nagkalkal ng bag, binubuksan mo lahat ng zipper, hinahanap mo ang phone mo na lowbat pa. In that moment, mukha kang unsure sa sarili mong itinerary. At ang unsure sa immigration ay possible overstayer. Kaya ang unang rule, always have your return ticket ready. Screenshot, printed, easy access, wala nang hanap-hanap. At kapag inabot mo na, dapat ganito. Yes, here it is. I'm flying out on the 22nd. Steady, confident, straight to the point. Kung onward travel ka, example, multi-country trip, I have an onward flight to Singapore. I'm continuing to Paris after this. Hindi sila naghahanap ng perfect itinerary. Ang gusto lang nila makita ay may exit plan ka. Hindi ka magtatagal ng lampas sa dapat. You're organized and in control. At ito ang twist na hindi alam ng karamihan. Kahit flexible o refundable ang ticket mo, okay lang. Hindi nila pinapakialam kung papalitan mo yan later. Ang hinahanap lang nila ngayon ay evidence na hindi ka mawawala sa bansa nila. One more thing, kapag 15 segundo bago mo mahanap ang ticket mo, enough na yon para mabawasan ang tiwala nila. Kaya tandaan, return ticket is proof of intention. Confidence is clearance. Ihanda mo, iabot mo at dumiretso sa final gate. Ngayong nadaanan na natin ang 10 pinaka-importanting immigration questions, ito ang dapat mong tandaan. Immigration isn't really about the words you say. It's about the energy you bring. Sa bawat hakbang mo papunta sa counter, binabasa ka na nila. Hindi nila kailangan ng mahabang sagot. Hindi nila kailangan ng dramatic na explanation. Ang tinitingnan nila ay kung kalmado ka ba o kinakabahan, kung organized ka ba o lost, kung may plano ka ba o parang gumagawa lang habang nagsasalita. Kaya bago ka pa magsalita, ang tunay na tanong nila ay ito. Is this traveler in control? Gusto nila ng traveler na maiksi magsalita pero malinaw. Gusto nila ng traveler na hindi nagrarumble. Gusto nila ng traveler na may posture, may presence at may confidence na hindi OA. Kaya ito ang immigration survival checklist na dapat mong tandaan bago ka pumila. Passport within reach. Hindi kailangang hukayin pa. Know your answers. Huwag mag-improvise, huwag mag-alibay. Short, clear, steady replies. Less talk, less red flags. No over-explaining. They don't need the whole story. Calm body language. Dahil minsan, katawan mo ang sumasagot para sa'yo. At lagi mong isipin ito. Confidence is your clearance. Kung steady ka, steady rin ang tingin nila sa'yo. At doon nagsisimula ang smooth entry. Kung nakatulong sa'yo ang guide na to para maging mas handa, huwag mo itong sarilinin. Marami pang Pilipinong first-time flyers o kabadong travelers nahaharap sa parehong tanong na to. At isang share mo lang, maaari mong isave ang trip nila. Kaya kung nagustuhan mo to, like this video, subscribe at ishare mo sa isang taong aalis soon.
Family mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Baka sila na ang next na makaranas ng Sir Ma'am Please Step Aside. Isang simpleng video lang pero pwedeng maging lifesaver. At kung gusto mo pang malaman ang mga hindi sinasabi sa travel world, abangan mo ang next video. Doon natin pag-uusapan ang totoong nangyayari kapag you've been randomly selected for secondary screening. Hindi ito katulad ng nakikita mo sa movies. May mga sikreto, may mga sistema, at may mga bagay na dapat mong malaman bago ka pa ma-pull aside. So turn on notifications, traveler. Your next flight could depend on it. Safe travels. And remember, confidence is your clearance.